Pinalawig ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran na isa sa mga nakatulong sa pagbaba ng presyo ng petrolyo kamakailan. Pero may hakbang ang Amerika na inaalmahan ng Iran. Nakatutok si JP Soriano. Ilang oras bago matapos ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at Iran, inanunsyo ni US President Donald Trump na palalawigin pa ito. Sabi niya rin sa isang online post, tuloy ang blockade o pagharang ng Amerika sa Strait of Hormuz. Tuloy ang ceasefire hanggang magpasa ng proposal ang Iran at matapos ang mga diskusyon. Kasunod yan ang hiling ng Pakistan na itigil muna ang mga pag-atake hanggang walang napagkakasunduan ang mga lider at kinatawan ng Iran. Pakistan ang host ng peace talks ng Iran at Amerika. Kabilang sa naging issue para sa Iran ang pagharang ng Amerika sa mga dumadaan sa Hormuz na ayon sa Iran ay isang act of war at paglabag sa ceasefire. Pero mas malaking paglabag anya ang pagpuntirya sa mga commercial vessel at pag-hostage sa mga tripulante nito. Kamakailan kinubkob ng Amerika ang isang Iranian cargo ship na nagtangka umanong lumusot sa naval blockade ng Amerika. Nagbanta ang Iran, nagaganti sila rito. Dahil sa mga pagharang at pambobomba ng Amerika, tinawag ng advisor ng Iranian Parliament Speaker na walang saysay ang extension ng ceasefire. Dapat anya itong tugunan ng military response. Binibigyan lang umano ng ceasefire ang Amerika ng oras para sa isang surprise attack. Wala pang tugon ang Amerika diyan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inutusan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik sa mga customer nito ang natitirang mahigit 14 na bilyong pisong sobrang nakolekta para sa distribution charges mula 2022 hanggang 2024. Ayon sa ERC, mula sa orihinal na 36 na buwan na pagre-refund, pinaikli na lang ito sa loob ng 12 buwan o 1 taon. Dahil dyan, makakatanggap ng mahigit 25 centavos per kilowatt-hour na refund ang mga customers sa kanilang electricity bill buwan-buwan. Nagsimula sa Abril noong nakaraang taon ang pagbabalik bayad para sa kabuang halos 20 billion pesos na pinare-refund ng ERC na sobrang singil ng Meralco. Aside from Planet XP, may added adventure pa si Kapuso star Miguel Tan Felix. Ipinakilala kasi si Miguel bilang bagong ambassador ng Be Juan Tama campaign. Makichika kay Nelson Canlas. Ako si Miguel Tan Felix. Certified explorer, adventurer, at nature lover. Kaya di maikakailang very close to heart para kay Miguel Tan Felix ang solo hosting era niya para sa newest travel show na Planet XP. Parang excited na rin ako mapanood nila yung ginawa namin Planet XP dahil hindi lang siya entertaining, educational pa. Kanina, winelcome rin si Miguel bilang bagong ambassador naman ng campaign na Be Juan Tama. Present sina OIC for Entertainment Group Cheryl Ching-Si, Vice President for Business Development Department Janine Piad Nakar, ilang opisyal ng National Council for Children's Television at ilang piling broadcast journalism students. Kasama rin ni Miguel sa panel si Dr. Luis Catmaytan ng NCCT, kung saan nagbahagi sila ng ilang kaalaman tungkol sa mga fake news, nation building at marami pang iba. Masaya, kakaibang experience siya. Ang sarap lang na makakita ng mga estudyanteng willing matuto. Very passionate din na mang-inspire ng bata. Natutuwa ako na may ganitong platform na nakakapag-produce din tayo ng mga child-friendly shows. Proud boyfriend naman si Miguel dahil marami ang nakapansin sa pagganap ni Isabel Ortega sa Encantadia Chronicles Sangre. Batid daw ni Miguel na pinaghandaan ni Isabel ang role niya sa Kapuso Telefantasia. Proud ako kay Isabel dahil may mga times na pinapapanood niya sa akin yung episodes and nag-enjoy naman ako, natutuwa ako. Napapansin siya ng mga Encantadicts kasi pinaghirapan niya talaga yung role eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tinanggal sa pwesto ang station commander sa Barangay Labangal, General Santos City, Patipo. Ang 3 pulis na sangkot sa engkwentro kung saan namatay ang isang batang babae. Matatandaan noong Sabado, nakaengkwentro ng 3 responding pulis ang isang lalaking isinumbong na nagpapaputok umano ng baril. Itinuloy ng mga pulis ang pagpapaputok
sa kabila ng pakiusap ng mga residente na may bata sa loob ng bahay. Nasawi rin sa barilan ng suspect sa investigasyon. Lumabas na ang balang nakapatay sa batang babae galing sa baril ng suspect. Gayunpaman, iimbestigahan pa rin ng mga pulis kung tama ba na barilin ng suspect kahit nasa lugar na may mga sibilyan. Banta umano sa seguridad ng bansa ang korupsyon sa mga infrastruktura, lalo na sa tuwing may kalamidad. Isa yan sa mga ipinunto ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe ngayong Earth Day. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa paggunita ng Earth Day, ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tuwirang banta sa ating national security. Sabi ng bise, kapag ang bilyong-bilyong pisong inilaan para sa flood control ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang daw ang kalikasan ang apektado, kundi ipinagkanulo rin ang mamamayan. Ramdam daw ito sa mga epekto ng mga bagyong ating naranasan. Ito ang nangyayari kapag kinalimutan natin igalang ang mundong ating kinagisnan. Ang singil ng kapabayaan natin ay pasan ng mga mamamayang Pilipino. Binigyan din ng bise ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno na isa raw sa mga mahalagang programa ng Office of the Vice President. Nagtanim tayo ng 1,000,000 puno upang patibayin ang ating mga bundok at buhayin ang ating mga watershed. Ito ay isang nature-based solution upang maibsan ang baha. Hindi ito proyekto lamang, ito ay usapin ng survival. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Posibleng ibasura na ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa kung kusa na niyang tatanggihan ang pagtanggap ng kanyang sweldo. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman Senador J.V. Ejercito, kung ganyan ay mawawala na ang basehan ng reklamo na tumatanggap si de la Rosa ng sahod kahit matagal nang absent. Pero bukod sa sahod, hiniling din ng mga nagsampa ng ethics complaint nitong Pebrero na suspendihin ang operasyon ng opisina ni De La Rosa. Nobyembre ng nakaraang taon pa kasi siya hindi pumapasok mula nang umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyong may ganyang warrant na, pero depende pa rin anya yan sa desisyon ng buong Ethics Committee. Kung talagang hindi niya natatanggapin niya sweldo niya, sahod niya, allowances, so wala nang basehan yung complaint. Depende nga po yan sa members ng committee kung ano po yung kanilang magiging desisyon. Dahil wala nga sa rules lahat yan, maraming pag-uusapan pa. Mga kapuso, walang bagyo pero dalawang weather system ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Kabilang pa rin ang ridge o yung extension ng high pressure area sa extreme northern Luzon at easterlies sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kanina, 42 degrees Celsius o nasa danger level ang heat index o damang init sa Apari, Cagayan at Cotabato City. Asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon bukas na posibleng umabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius. Kabilang sa mga makararanas niya ng Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, ilang probinsya sa Central Luzon, Palawan, Iloilo, Negros Occidental, Maguindanao at Surigao del Sur. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa na ng ulan sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Posibleng maulit yan bandang tanghali at hapon. May tsansa na rin ng ulan sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Negros Oriental, Bohol, Samar at Northern Mindanao. Maliit ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, lalo sa hapon o gabi. Bistado ang pang-aabusong nagaganap umano sa isang KTV bar na tila ginawa na rin umanong hotel. May nagdodroga na, may kalaswaan pa. Mahigit 50 babae ang nasagip. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Binansagan pa namang family bar ang KTV ito sa Ortigas, Pasig na pinasok ng iba-ibang dibisyon ng NBI kabilang ang NCR, Dangerous Drugs Division, Human Trafficking Division at Special Task Group. Pero ang tumambad agad sa kanila, hinihinalang kush o high-grade marijuana. High na high umano sa mga ito ang ilang dinatnang lalaki. Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Ikaw mismo nagdala? Ikaw? Opo. Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan?
Nagkataon lang na good time kasi sa mga... Ang ikalawang palapag naman, ginawa na palang tila hotel. Nagtangkang umalis ang isang lalaking may kasamang babae. Excuse me. Hey, you gotta do that. Stay there, stay. You gotta do it to me. Stay there. Why? This is a raid. This is NBI. Okay, You cooperate, okay? No. Nagwawala ang lalaki kahit nang dumating na si NBI Director Melvin Matibag. Okay. Ayon sa NBI, halos isang buwan nilang ikinasa ang surveillance sa lugar na may tinatago palang lihim. Maraming mga kwarto, no? So yung baba parang siya ordinaryong KTV na may mga pribadong kwarto, pero may daanan sa likod. Papakyat na parang hotel ito. May mga kama at dito sinasagawa yung pang-abuso sa mga kababaihan. Isa sa mga kapansin-pansin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na iniresto ng NBI ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga kababaihan na nasa kanyang pangangalaga. Bakit may pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po may ano po sir. May pregnancy test po sir. Bakit po kayo pumapasok sa ganyang klase ng trabaho? Ano po lang ano, hirap ng buhay po. May mga naaktuhan din tayo na gumagawa ng kalaswaan. Mukhang pong mga high-end na mga personalities. Meron pong mga foreigner din na mangilan-ngilan. 54 na babae mula Maynila, Quezon City, Marikina at Taguig ang nasagip. Arestado ang manager at iba pang inabutang tauhan sa KTV. Sasampahan ng patong-patong na reklamo ang mga nakarehistrong may-ari. Kabilang rito ang paglabag sa Anti-Human Trafficking Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang double gold medal win ng Jiu-Jitsu star na si Annie Ramirez sa 2025 Jiu-Jitsu International Federation World Championships, sasalang na rin siya sa Asian Beach Games na gaganapin ngayon sa Sanya, China. Ang winning mindset ni Annie, tinutukan ni Martin Javier na palaging in the game. Hindi lang basta lakas, kundi technique, timing, at strategy. Yan ang labanan para manalo sa grappling-based martial arts at combat sport na jiu-jitsu. Kaya naman tinatawag din itong physical chess. Isa sa pinaka-decorated jiu-jitsu athletes ng bansa, ang 3-time SEA Games gold medalist at Asian Games gold medalist na si Annie Ramirez. Kilala na siya sa pagdomina ng regional at international competition sa mundo ng jiu-jitsu. Nito lang Nobyembre, isa na namang panibagong career high ang kanyang na-achieve. Hindi lang isa, kundi 2 gold medal ang kanyang inuwi sa 2025 Jiu-Jitsu International Federation World Championships. Isa para sa 57 kg gi category at isa pa sa no-gi category. So, one of the biggest moments of your career. Would you consider it as the biggest moment so far? Yes, I think kasi I've been chasing the World Championship title since nag-start akong maglaro. For me, it's a big accomplishment na finally, after 5 years. Walk us through the final match. You were up against, I think, a Swedish. Oh, okay. Si Astrid. She was a previous World Games gold medalist naman. I think a month before that World Championship. So, syempre, nandun yung excitement, yung kaba, kung paano ko mapupull off yung laban ko, di ba, against her. So, medyo very smart yung ginawa ko doon. Nung nascorean ko siya, talagang tinay ko yung best ko na sabi ko, hindi ko siya papascoren or hindi ko siya papahabulin. Hindi lang naman kami mananalo through submission, pero how you analyze the game. Mula sa pamilya ng national athlete si Annie, lumaban muna siya sa judo ng collegiate level bago nag-transition sa jiu-jitsu. Dito na niya naging coach ang mentor at legendary SEA Games consecutive champion na si John Bailon. I'm lucky enough to have a mentor like I said, si Coach John Bailon.
nadaanan niya lahat ng pinagdaanan ko. Ang lagi niya sinasabi sa akin, once you get your medal, at tinanggal mo yan, challenger ka na ulit. No signs of slowing down na si Annie. Nakasalukuyang pinaghahandaan ang susunod na laban niya sa Asian Beach Games sa Sanya, China. Mga kapuso, nakasuot na tayo ng gi. Ready na tayo mag-try ng jiu-jitsu moves kasama si Coach Annie. Yan, Coach. First up, ang passing the guard. Yan, yan. Okay. Okay. Yan. To armbar. Okay. Ano yan? Okay. At kung paano mag-body drop. Pero para kumpleto ang experience, sinubukan ko rin magpa-takedown mismo kay Annie. Ito po talaga yung pinunta natin dito. Magpapagulpi tayo. Okay. So, there you have it mga kapuso. We got the full jiu-jitsu experience. Nag-takedown tayo kanina, nagpa-takedown tayo. So, this has been Martin Javier. Annie Ramirez. Keeping you in the game.